Hello everyone! Ito ang pagpapatuloy ng spiritual awakening process. Sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga naunang video na nagawa sa channel na ito. Ang ating mapag-uusapan ay hindi para husgahan ang kahit sino. Sa bawat sandali na madarama mo ang pagpanig sa kahit na sinong individual o nakadama ka ng takot ay hinto mo ang panunood. Ipagpatuloy mo lang ang panonood kung ikaw ay nasa espasyo ng purong pagmamahal. Click the like at mag-iwan ka ng comment kung ikaw man ay may natutunan o nagkaroon ka ng kaliwanagan o panibagong perspektibo. Lalong-lalo na kung ikaw ay may mga katanungan na may kaugnayan sa video o sa topic na napag-uusapan. Napaka-importante na pansamantala mong maisantabi lahat ng iyong kaalamang pang-intelektual at espiritual na paniniwala sa buhay. Kasama dito ang iyong relihiyon, ang mga iniisip mong tama o mali, kung ano ba dapat o hindi dapat, o kung ano pang kaugalian na tumutukoy sa pagkatao mo. Kasama na rin dito ang mga naunang espiritual na natutunan o narinig mo. July ng 2014 nung ako ay nakapag-abroad. Sa paglisan ng mga taon ay unti-unti kong nakilala ang mga ibang Pinoy na nagtatrabaho at naninirahan dito sa bansang kinabibilangan ko. Dahil lumaki ako sa tiyuhin kong may hair salon, naging hobby ko ang paggawa ng buhok. Kaya ito ang aking naging sideline. Dito ko mas lalong nakilala ang maraming Pinay at mga foreigner. Sa bawat taong nakakasalamuha ko ay mas lumalawak ang aking mga nagiging kakilala. Ito ang kadalasang dahilan kung bakit naiimbitahan ako sa maraming pagtitipon o selebrasyon. Mayo ng 2018 ay inimbita ako sa isang communion gathering ng isa kong naging kliyente. Dito ko nakilala ang kaibigan niyang isang Pinoy na itatago natin sa pangalang Michael. Siya ay bakla rin na nakapangasawa ng foreigner. Sa aming pag-uusap ay napuno ito ng tawanan, tuksuhan at kulitan. Napansin ko agad sa kanya pagiging simple at totoo. Sa pagtatapos ng selebrasyon ay unti-unti nang nagsiuwian ang mga dumalo. Pagkalipas ng ilang araw ay may natanggap akong mensahe. Galing mismo sa babaeng nag-imbita sa akin. Nahumantong raw sa pag-aaway ang pakipag-usap ko kay Michael. Ito ay aking ikinabigla, kaya hinanap ko ang Facebook niya na konektado sa babaeng nag-imbita sa akin upang siya ay direktang makausap. Sinabi ko kay Michael ang aking narinig at ito ay kanya ring ikinagulat dahil wala raw itong katotohanan. Sa muli naming pag-uusap ay humantong ito sa mas mahabang kwentuhan at tawanan. Sa mga sumunod na linggo ay mas lalong napapadalas na ang pag-uusap naming dalawa. Dito ko unti-unting nakilala si Michael. Galing siya sa napakahirap na pamilya. Dahil hindi siya matanggap ng kanyang ama sa pagiging bakla, ay araw-araw siya nitong binubugbog. Sa edad na 12 ay naglayas siya at nakipagsapalaran sa Maynila. Sobrang tindi ng hirap ang pinagdaanan niya. Nakitira at natulog kung saan-saan. Pinasok ang napakaraming trabaho hanggang sa dumating ang oportunidad kung saan nakilala niya ang kanyang kinakasama ngayon. Sa tuwing sasapit ng July ay nagkakaroon ng malaking selebrasyon sa syudad na aking kinabibilangan. Para itong piyesta kumbaga. Kaya minsan ay inibitahan ako ni Michael na lumabas at isasama niya raw ang kanyang mga kaibigang Pinoy. Sa itinakdang araw ng aming pagkikita ay dito ko nakilala ang iba pang mga kaibigan ni Michael. Isa dito ay bakla rin na itatago natin sa pangalang Brando. Sa unang naging impresyon ko kay Brando ay hindi ito naging maganda. Maarte siya at mapagkumpara, ngunit hindi ko ito binigyang pansin. Dahil kaibigan ni Michael si Brando ay isinasama niya ito pag nakikita kami. Kaya sa paglipas ng mga buwan ay napapadalas na ang paglabas naming tatlo. Nagumpisa ito sa pagkikita namin sa mga cafes
kung saan kami nagkukwentuhan sa aming mga karanasan sa buhay at trabaho. Minsan naman ay nagpupunta kami sa iba't ibang syudad o sa malalayong lugar kung saan kami magsa-sightseeing, kakain at mag-enjoy. Dito ko nalaman ang istorya ni Brando. Inimbita siya sa Europa ng isa niyang kapamilya, ngunit sa pagsapit ng expiration ng kanyang papeles ay hindi na siya umuwi. Naging illegal citizen siya at nagtrabaho sa ilang bansa hanggang sa napadpad sa bansang kinabibilangan namin ngayon. Nagpatuloy siyang namuhay at nagtrabaho ng walang papel. Umuupa siya kasama ang isang Pinay na wala ring papel upang mapaghatian ang mga gastusin sa apartment na tinitirhan nila. Maraming ulit na pag binibisita namin si Brando sa kanyang kinabibilangang syudad, ay doon na kami nagpapalipas ni Michael ng gabi sa inuupahan niyang apartment. Ngunit sa maraming pagkakataon, si Brando ang mas palagi kong nakakasama. Ito ay sa kadahilanang si Michael ay may partner na may edad na at minsan lang siyang pinapayagang lumabas. Halos linggo-linggo kami nakikita ni Brando, kung saan ako mismo ang pumupunta sa syudad niya. Sa mga sandaling hindi ako nakakapunta ay para bang nangungulila ako sa kanya. Para ko siyang hinahanap nang di ko alam. Palagi siyang nasa isip ko. Silang dalawa ang naging malapit sa akin sa naging buhay ko dito. Itinuring ko silang kapamilya. Dumating ang sandali kung saan hinarap ko ang napakalaking pagsubok. In summary, ako ay nakaranas ng matinding kulam. Base sa sinasabi ng maraming manggagamot at manghuhula na nilapitan ko, ang mga nag-utos ay taga-Pinas, ngunit meron din raw na taga rito. Hindi ko ito lubos maisip na may gagawa na taga-abroad, kaya inakala ko na baka nagkamali lang ang basa nila. Naobserbahan ko rin na sa bawat binibigay na kapirasong impormasyon na nakikita ng mga manggagamot o mga manghuhula ay lumalabas lang ito sa itinakdang oras. Kaya noon ay hindi ko agad maintindihan o makita ang buong larawan kung sino-sino ang mga nag-utos o gumawa. Sa kasagsagan ng dinanas kong kulam ay pilit ko itong nilalabanan. Marami akong nilapitang manggagamot. Sa dami ay hindi ko na mabilang. Lahat sila ay nagsilbing tulay. Sa tuwing bumibisita si Brando ay palagi siya nagtatanong sa aking kalagayan at paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na pabirong hindi ako basta-bastang mapapatay ng kulam. Sabay tawa kahit nakakaramdam ng sobrang kakaibang sakit. Maraming pagkakataon na hindi ako nakakasama pag iniimbita akong lumabas nila Michael at Brando dahil sa sobrang sama ng aking nararamdaman. Pinayuhan ako ng isang manghula na kailangan kong maglaylo o bawasan ang pagkisilamuha sa mga Pinoy, lalo na ang pag-upload ng mga bagong picture sa Facebook. Kaya ito ay agad kong ginawa. Ito ay napansin ni Brando at nang minsan na siya ay bumisita ay kanya itong itinanong kung bakit wala na raw akong ina-upload sa Facebook. Sinabi ko sa kanya ang mga sinabi sa akin ng manghula na may babae raw na taga dito lang sa abroad na nagpapakulam sa akin. Sumagot naman si Brando na baka raw isa sa mga naging kliyente ko ang gumagawa o kaya isa sa mga nakilala kong Pinay. Sabi niya na baka raw na-offend sa akin, na baka raw may nasabi akong hindi maganda. Dahil wala naman akong maalala na pangyayari na may sinabi o ginawa akong ganoon, inakala ko na baka siguro nga hindi ko talaga namalayan. Sa taong 2022 ay may nakilalang foreigner si Brando. Umalis siya sa kanyang inuupahang apartment at nagdesisyong tumira sa bahay ng foreigner sa ibang syudad. Sa anumang dahilan ay tumigil na rin siya sa pakikipagkita sa amin ni Michael. Dahil patuloy kong nadarama ang tindi ng epekto ng kulam, ay itinigil ko ang lahat ng aktibidad na magdadala sa akin sa maraming tao, lalo na sa mga pagtitipon kung saan maraming Pinoy. Dahil sinabi ng mga hula na patuloy akong minamanmanan na nagpapakulam sa akin. Palagi raw siyang nakasubaybay. Kaya dito ko rin unti-unting tinanggal sa Facebook ang mga kakilala kong Pinoy.
From 2,000 ay mga 10 na lang ang natira. Naiwan sila Michael, Brando at mga foreigner. December ng 2022 ay nauwi ako ng Pinas. Sa kakaunting oras ko sa Maynila ay siningit ko ang past life regression sa mga Pinoy na napili sa contest. Nang dumating na ako sa Mindanao ay nakita kami ng tiyahin ko manghula. Binisita niya ako sa hotel at dito niya ako hinulaan. Sa pagtingin niya ng aking palad ay marami siyang nakita na halos may kaugnayan sa trabaho. Pero may binanggit siya na hindi ko inaasahan. Sinabi niya na kinukulam raw ako at ang nagpakulam sa akin ay babae na taga-abroad. Ngunit ang babaeng ito ay may kaibigang Pinoy na kaibigan ko rin. Dito ako nagtaka dahil wala na ako mga Pinoy na nakikita o nakakausap. Halos lahat ng mga Pinoy sa Facebook ay tinanggal ko na. Kaya pinakita ko sa kanya ang picture naming tatlo ni Michael at Brando. Nang ito ay kanyang nakita, ay itinuro niya ang nasa gitna. Nanlaki ang aking mga mata na para bang ayaw kong tanggapin ang mga sinasabi niya. Naramdaman ko ang kaunting pagkabahala, ngunit hindi ko ito masyadong binigyang pansin. Inisip ko na baka nagkamali lang siya. Nagpatuloy siya sa paghula ng iba pang mangyayari at saka umuwi na pagkatapos. Sa pagtatapos ng maikling bakasyon na iyon ay bumalik na ako sa abroad at dito na nagpalipas ng bagong taon. Nagpatuloy ang epekto ng kulam ngunit dahil na rin sa mga gumagamot sa akin ay medyo nababawasan ang lakas nito. Pebrero ng 2023 ay tumawag ang isa ko pang tiyahin na may bago raw siyang nadiskubring manghuhula. Sobrang galing raw nito. Kaya hiniling ko sa kanya na mahulaan ako ng bago niyang manghuhula. Biyernes nang siya ay pumunta upang magpahula. Sa pagbalasa niya ng braha ay binanggit niya ang aking buong pangalan at edad. Pinakuha siya ng ilang braha at nang nilapag na ito na manghula sa mesa, inumpisa na itong basahin. Lahat ng mga sinasabi niya ay nagtutugma sa kasalukuyang nangyayari na may kaugnayan sa pamilya at trabaho. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbasa ay nagumpisa ng tumindig ang aking balahibo. Nakita ng manghuhula na matagal na raw akong tinatraidor. Sa napakaraming taon na ang tumatraidor sa akin ay isa ding Pinoy na taga-abroad dahil daw ito sa sobrang inggit. At hindi ko raw siya paghihinalaan dahil ang taong ito ay ang pinakamalapit sa akin sa abroad. Mahuhuli ko raw ito sa akto at dito na raw ako matatauhan. Dahil sa mga narinig ko ay kinontak ko ulit ang tiyahin ko manghuhula. Wala siyang kaalam-alam sa kahit na anong pangyayari sa aking buhay. Wala rin akong binabanggit o sinasabi sa kanya. Hiniling ko na hulaan niya ako at nang binigay ko ang larawan ng aking palad ay agad niya itong binasa. Sinabi niya na may babae ang nagpapakulam sa akin. Ngunit siya ay inutusan lang ng kaibigan niyang bakla. Magkakampi raw silang dalawa at binayaran raw siya upang maisagawa ito. Na kailangan ko raw mag-ingat dahil gumamit raw ito ng gayuma. Nabigla raw itong bibisita sa akin. Nakita niya rin sa mga darating ang kahihinatnan ng dalawang taong ito. Sa pagtatapos ng kanyang hula ay para bang nakaramdam ako ng kalungkutan. Unti-unti nang naging malinaw sa akin ang mga nangyayari. Para bang ang mga bagay na dating ayaw kong tingnan o pakinggan ay kailangan ko nang harapin ngayon. Lumipas ang mga buwan at patuloy pa rin ang epekto ng kulam. Dahil nag-iiba ang atake ng kulam, sa linggong iyon ay sa balat nila ako pinuntirya. Nagpapantal-pantal ang aking balat na para itong natutuyo at namumula. Ang mga palad ko sa kamay kasama ang talampakan ay nagiging sobrang gaspang na parang papel liliha. Sa tuwing hinahaplos ko ang aking sarili ay nadarama ko ang matutulis at matitigas na bagay sa aking palad. Sobrang hindi maganda sa pakiramdam. Sa linggo ding iyon ay may dumating na hindi inaasahang bisita. Kumatok ito at bago ko binuksan ang pintuan ay sinuot ko muna ang bathrobe upang maitago ang aking balat. Pagbukas ko ng pintuan ay nagulat ako nang makita ko si Brando.
Agad ko siyang niyakap at pinapasok sa aming maliit na apartment noon. Tanghali nang siya ay dumating kaya inalok ko siyang kumain. Ngunit tumanggi siya at piniling uminom lang ng tubig. Sa pag-upo namin sa sala ay nagkwentuhan kami dahil mahigit 8 buwan na rin ang nakakalipas nung kami ay huling nagkita. Sa aming pag-uusap ay pilit niyang itinatago ang pagtingin niya sa aking balat. Napansin ko rin na patuloy siya nagtitext sa kung sino habang kami ay nag-uusap. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay sinabi ko ng pabiro ang mga salitang, "Ganun talaga pag may kaibigan kang ahas," sabay tawa. Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang lumihis ito ng direksyon na para ba siyang nagulat at nabigla. Pagkalipas ng ilang sandali ay sumagot siya ng mahina kung ano raw ang ibig kong sabihin. Sinagot ko lang siya na malalaman mo rin balang araw. Binalot ng katahimikan ang mga sumunod na minuto. Hindi na nagtagal si Brando at bago siya umalis ay niyakap ko siya ng sobrang higpit. Marami sa atin na nagtatanong kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Ang hindi alam ng karamihan na bawat tao na nagpapahirap sa buhay mo ngayon ay mga tungkulin na iyong ginampanan o ginagampanan sa nag-iba't ibang buhay at dimensyon. May batas ng kalawakan. Bawat aksyon ay may kaakibat na reaksyon. Lahat na nagawa mo ay konektado sa iyong kaluluwa. Ang pagbabalanse nito ay inihahanay sa bawat kontrata ng iyong magiging buhay. Kung sa ibang buhay ay ginampanan mo ang pagiging mangkukulam, babalansin ito kung saan ikaw naman ang makakaranas ng kulang. Kung ikaw ay nakakaranas ng pang-aapi, pananakit o pang-abuso, ito ay dahil ginampanan mo rin ang mga tungkuling ito sa nag-iba't ibang buhay. Ang panghusga mo sa mga taong nagpasakit at nagpahirap sa iyo ay sasalamin kung papaano mo hinuhusgahan ang iyong sarili. Tandaan na sa paglabas mo sa pisikal na katawan, ito man ay saglit lang o sa oras ng pisikal na kamatayan, ay dala mo lang ang iyong mga alaala. Sa paglabas ng iyong kamalayan, ay hindi mo dala ang iyong pisikal na pagkakailanlan, kabilang ang iyong itsura, kung ano ang iyong mga naipundar, mga nakamit, etc. Ang esensya ng iyong buhay ay kung ano ang naging karanasan mo, kung ano ang mga natutunan mo, kung naramdaman mo ba ang pagmamahal, at kung naibahagi mo ba ito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.